May mga sakit na hindi mo inaamin sa sinuman, ngunit na mabigat sa kaibuturan ng iyong kaluluwa. Lalo na kung galing sila sa loob mismo ng pamilya. Ito ang kakaibang pakiramdam na hindi na magkasya sa parehong mga lugar, ng pakikipag-usap at pakiramdam ng kawalang kabuluhan, ng pagsisikap na lumapit at napagtanto na ang isang bagay na hindi nakikita ay patuloy na nagtutulak sa iyo palayo. Tahimik mong tanungin ang iyong sarili, ako ba ang problema? Ngunit paano kung sabihin ko sa iyo na mayroong isang espiritual na paliwanag sa likod nito? Isang bagay na malalim, banal, tahimik at kakaunti lamang ang may pangunawa na maunawaan. Kadalasan, kapag ang kapayapaan ay nagsisimulang maglaho, hindi ito dahil mali ka, ito ay dahil may inihahayag ang Diyos. May mga paggalaw ng kalangitan na nangyayari bago maunawaan ng iyong mga mata at ngayon matutuklasan mo ang katotohanan ito na nagbabago ng buhay. Kung ang mensaheng ito ay nakakaantig na sa iyong espiritu sa ilang paraan, samantalahin at mag-subscribe sa channel dahil dito makikita mo ang direksyon, kaaliwan at mga sagot na iniiwasan ng marami na pag-usapan. Ngunit kailangan mong marinig para sa bagong yugto ng iyong paglalakbay. May mga pagkakataon na tumigil ka, huminga ng malalim, at napagtanto na may isang bagay na hindi na magkasya. Sinusubukan mong magsimula ng isang pag-uusap, sinusubukan mong lumikha ng isang magaan na kapaligiran, ngunit ang pag-uusap ay hindi dumadaloy. Ang nangiti ay tila sa pilitan, ang pansin ay mababaw, at umuwi ka na may pakiramdam ng kahungkagan sa iyong kaluluwa. Kakaiba na aminin ito tungkol sa isang tao sa sariling pamilya, ngunit nararamdaman ito ng espiritu bago pa man maunawaan ng isipan. Parang magkaiba ang frequency ng puso mo at ng puso mo. At sinusubukan mong sisihin ang iyong sarili ng mas kaunti, sinusubukan mong makalibot, ngunit ang isang bagay na hindi nakikita ay patuloy na nagtutulak sa iyo palayo. Gaano man karaming beses kang lumapit, mayroong isang emosyonal na pader na hindi masisira. Isang lamig na hindi mo maipaliwanag, isang kakulangan sa ginhawa na hindi nawawala. At sa kaibuturan ng iyong kalooban, napagtanto mo na ang kapayapaan ay hindi magtatagal kapag ang mga taong ito ay nasa paligid. Ang kawalan ng kapayapaan na ito ay ang unang espiritual na tanda na may isang bagay na hindi nakahanay. Ang katotohanan ay ang pagbabahagi ng dugo ay hindi nangangahulugang pagbabahagi ng mga halaga, karangalan, empatiya o layunin. May mga taong may parehong apelyido, ngunit hindi nagdadala ng parehong puso. Nagmature ka, lumago ka sa espiritual, nagbago ka ng mga antas, ngunit natigil sila sa parehong mga sugat, parehong mga pattern, parehong mga pag-uulit. At ang kaibahan na ito ay nagpapakita ng mga hindi pagkakatugma na umiiral na, ngunit ngayon lamang ay malinaw na lumalabas. At kahit na masakit na aminin, ang ilang mga ugnayan ng pamilya ay hindi ginawa upang samahan ka sa kasalukuyang yugto ng iyong buhay. Nararamdaman ng espiritu kapag walang pagtutog, kapag ang enerhiya ay nagpapabigat, kapag ang mga intensyon ay hindi kasabay ng mga paniniwala nito. At ito ay eksakto sa tahimik na pangunawa na ito na ang Diyos ay nagsisimulang kumilos dahil alam niya na ang ilang mga kapaligiran ay hindi maaaring samahan ang mga tinawag sa isang bagay na mas dakila. May mga sitwasyon na nararamdaman mo na may mali pero hindi mo ito maipaliwanag sa pamamagitan ng mga salita. Ito ang banayad na komento na masakit, ang nakabalat kayo na biro, ang mabigat na enerhiya na sumasalakay sa kapaligiran kapag dumating ka. Sinusubukan mong huwag pansinin ito. Sinusubukan mong maniwala na ito ang iyong impresyon. Ngunit ang iyong espiritu ay nakakakita ng mga nuances na hindi pa maunawaan ng iyong isipan. Parang binabalaan ka ng langit. Mag-ingat ka. Hindi lahat ng bagay ay kung ano ang tila.
sapagkat habang nakikita mo lamang ang mga kilos, nakikita ng Diyos ang puso. Nakikinig siya sa mga pag-uusap na hindi mo pa narinig, napansin ang mga saloobin na hindi kailanman sasabihin, at tinutukoy ang mga intensyon na nakatago sa likod ng mga nakikiramay ng ngiti. Alam niya ang ugat ng nakatagong inggit, ang tahimik na sama ng loob, ang kompetisyon na pinapanatili ng ilang miyembro ng pamilya ng walang dahilan. Nakikita ng Diyos ang kabila ng ibabaw. At kapag ikaw ay napili, hindi kanya pinahihintulutan na manatili sa lugar kung saan nauubos ang iyong kaluluwa. Minsan, ang labis na kabaitan na iyon ay hindi inaalagaan. Ito ay isang maskara. Ang biglaang pagiging malapit ay hindi pagmamahal. Ito ay kaginhawahan. Ang distansyang iyon na hindi mo nauunawaan ay hindi aksidente. Ito ay banal na proteksyon. Alam ng Diyos kung sino ang nag-vibrate laban sa iyo, kung sino ang nagnanais ng iyong pagkahulog ng lihim, kung sino ang nababagabag sa iyong kinang. Ipinapakita niya sa iyo ang mga palatandaan, binibigyan ka ng pangunawa at sinisimulang itulak palayo ang mga taong hindi makatiis sa kanyang inilagay sa loob mo. Kapag nagsimula na ang paghihiwalay, nakakaramdam ka ng pagkalito. Ngunit sa paglipas ng panahon, napagtanto niya na pinapanatili ng Diyos ang kanyang kapayapaan, ang kanyang lakas, at maging ang kanyang kapalaran. Hindi ka nito nakikita kung ano ang sisirain ka sa emosyonal. Itinataboy niya ang mga taong magpapahina sa kanyang pananampalataya, at isinasara niya ang mga pintuan sa tila normal ngunit espiritual na mapanganib na mga relasyon. Dahil ang Diyos ay laging unang nakikita, kumikilos muna at pinoprotektahan ka mula sa mga digmaan na hindi mo man lang alam na iyong ipinaglalaban. May mga sakit na hindi mo naisip na nararamdaman dahil nagmula sila sa inaasahan mong kanlungan. Ang pagkabigo na ipinanganak sa loob ng pamilya ay may iba't ibang, mas malalim, mas tahimik na timbang. Sinusubukan mong maunawaan kung paano ang isang taong dapat mong suportahan ay nagtatapos sa pagiging pinagmumulan ng iyong pinakamalaking emosyonal na pagkapagod. At kahit na hindi mo nais na paniwalaan ito, napagtanto mo na ang isang mahusay na bahagi ng espiritual na mga labanan na kinakaharap mo ay nagsimula doon sa bahay. Mahirap aminin, ngunit kadalasan ang kaaway ay hindi gumagamit ng mga estranghero upang saktan ang pinili, gumagamit siya ng kalapitan. Ginagamit niya ang mga taong nakakaalam ng kanilang mga kahinaan, kanilang kasaysayan, kanilang mga takot at kanilang mga kahinaan. At iyon ang dahilan kung bakit napakalaki ng epekto, dahil ang araw ay hindi nagmula sa malayo, ito ay nagmula sa isang taong mahal mo. Ngunit ang Diyos ay hindi kailanman nagulat. Alam niya ang balangkas bago mo maramdaman ang suntok at magsimulang kumilos ng madiskarte. At ang estratehiya ng Diyos ay hindi palaging ingay, komprontasyon o pagkakalantad. Kung minsan, ito ay nabubuo ng katahimikan, banayad na pag-alis, lamig na nagmumula sa wala, mga pag-uusap na natural na matapos, mga imbitasyon na tumigil sa pag-iral, mga bono na maluwag. Ang lahat ng ito ay tila isang pagkakataon, ngunit sa espiritual na paraan ay may isang kilusan na inihahanda. Inilalabas ka ng Diyos mula sa mga pag-atake na binalak pa rin, at habang lumalaki ka sa espiritual, mas napagtanto mo na ang ilang mga bono ay hindi nilikha upang lumakad kasama mo. Ang Diyos ay nagbibigay ng daan upang protektahan ka. Ito ay nagpuputol, nagfilter, naghihiwalay, kahit masakit may layunin pa rin ito. Sapagkat sa huli nauunawaan mo, ang ilang mga labanan ay ipinanganak sa loob ng sariling tahanan, ngunit doon mismo ipinapakita ng Diyos na binabantayan ka niya sa mas matindi, mas tumpak at mas maawaing paraan.
Ang kapayapaan ay isa sa pinakamalakas na tanda ng presensya ng Diyos sa iyong buhay, at kapag nagsimula itong mawala sa paligid ng isang tao, hindi ito aksidente. Mapapansin mo na pagkatapos ng ilang pag-uusap, ang iyong kaluluwa ay nagiging mabigat. Pagkatapos ng ilang mga pagkikita, ang kanyang espiritu ay nagiging hindi mapakali. Matapos ang ilang pag-uusap, tila na puno ng pagkalito ang kanyang isipan. Ang mga ito ay mga espiritual na babala. Ipinapakita sa iyo ng Diyos na may mga tao na nauubos ang iyong kakanyahan, hinihila ang iyong enerhiya at ninakaw ang ningning na inilagay niya sa iyo. At ang pagnanakaw na ito ay nangyayari sa isang banayad na paraan. Kung minsan ay dumarating ito sa anyo ng kabalintunaan. Iba pang mga oras sa anyo ng kritisismo. Yung iba sa tsismis na nagsisikap na sirain ang tiwala mo. O kahit na ang palagi ang pakiramdam na kailangan mong ipagtanggol ang iyong sarili na para bang nakatapak ka sa nanginginig na lupa. Ngunit habang sinusubukan mong maunawaan kung bakit ang Diyos ay kumikilos na, sinimulan niyang putulin ang pag-access, bawasan ang kalapitan at lumikha ng mga hindi nakikitang hadlang na nagsisilbing espiritual na proteksyon. Ang paghihiwalay na ito ay maaaring tila biglaan para sa iyo, ngunit para sa Diyos, ito ay isang banal na operasyon. Inaalis niya ang mga tao na tila inaalis ang isang impeksyon. Inaalis kung ano ang tahimik na nakakahawa sa kanyang mga saloobin, ang kanyang pagpapahalaga sa sarili at maging ang kanyang layunin. Kung minsan ay pinipilit mong panatilihin ang mga bono na naging bukas na mga sugat. Ngunit ang Diyos sa lahat ng karunungan ay namamagitan bago nito sirain ang mga bahagi ng iyo na gagamitin pa rin niya sa daan. At kapag tumingin ka sa nakaraan, napagtanto mo na ang bawat distansya ay nagdadala ng isang liwanag na hindi mo alam na kailangan mo. Parang humihinga na naman ang kaluluwa. Biglang nagiging mas malinaw ang kapaligiran, mas tahimik ang puso at mas matatag ang isipan. Ito ang patunay na ang Diyos ay hindi nag-alis upang parusahan, kundi upang protektahan. Gintitipigan niya aniya kamurayawan sugad nga usa nga nagpapanalipod hanbahandi dahil ha espiritual. Sugad hito ito. Kapag ang banal na espiritu ay nagsisimulang manahan ng mas matindi sa iyo, may nagbabago sa loob at sa paligid mo. Ang iyong pagiging sensitibo ay nagdaragdag, ang iyong pangunawa ay nagiging mas matalas. At kung ano ang dati mong pinahihintulutan ay nagsisimulang mag-abala sa iyo sa ibang paraan. Hindi ito pagiging bago, hindi ito pagmamalabis. Ito ay spiritual na pagbabagong anyo. Ang presensya ng Diyos sa loob mo ay nagsisimulang palayasin ang lahat ng bagay na hindi tumutugma sa bagong makalangit na kapaligiran na itinatayo sa loob mo. Iyon ang dahilan kung bakit nagsisimula kang makaramdam ng kakulangan sa ginawa sa mga pag-uusap na dati mong hindi pinansin. Ang mga taong dati ay hindi napapansin ngayon ay nagkakaroon ng timbang sa iyong espiritu. Sinusubukan mong mapanatili ang bono, ngunit hindi mo na mapanatili ang mga koneksyon na nag-vibrate sa isang dalas na salungat sa kung ano ang nabuo ng Diyos sa iyo. Ito ay tulad ng pagsisikap na ihalo ang liwanag sa kadiliman. Hindi sila nagsanib, hindi sila nagbabalans, hindi sila magkakasama ng matagal. Ang Diyos ay nag-iingat sa kung ano ang kanyang itinanim. Kapag ang banal na espiritu ay nakatagpo ng puwang sa loob ng isang tao, inaalis din niya ang nagbabanta na dungisan ang puwang na iyon. At kasama rito ang mga taong nagdadala ng tsismis, pagmamanipula, paninibugho, kompetisyon o anumang enerhiya na makapipigil sa kapayapaan na itinanim niya sa iyong puso. Wala sa mga ito ang pinahihintulutan na manatili sa teritoryo kung saan pinalalakas ang banal na presensya. At kahit na nalulungkot ka sa pag-atras, may karangalan dito.
Iniingatan ka ng Diyos para sa mas malaking layunin, inaayos ang iyong espiritual na kapaligiran upang ikaw ay lumago, sumulong. Inaalis niya ang nag-iingay upang marinig mo ng malinaw ang kanyang tinig. At sa banal na paglilinis na ito, ang mga bono ay bumabagsak, ang mga maskara ay bumabagsak, ang mga intensyon ay lumilitaw, na nagpapakita na ang pag-alis ay hindi kailanman pagtanggi, ngunit paghahanda. May mga pagkakataon sa buhay mo na parang nagbabago ang lahat sa paligid mo, pero hindi mo maintindihan kung bakit. Ang mga tao ay naaanod palayo, ang mga siklo ay nagtapos, ang mga imbitasyon ay bumababa, at nagsisimula kang magtaka kung may nagawa kang mali. Ngunit sa espiritual, ang kilusang ito ay hindi isang pagkawala. Ito ay isang pagpili. Inihihiwalay ka ng Diyos mula sa mga kapaligiran na hindi kayang tiisin ang bigat ng pangako na inilagay niya sa loob mo. Hindi lahat ng lugar ay nagtataglay ng kadakilaan nito at alam niya ito bago mo ito nalalaman. Kung titingnan natin ang kwento ni Abraham, napagtanto natin na ang unang banal na tagubilin ay umalis ka sa iyong lupain. Bago ang pangako, dumating ang distansya. Bago ang pagpapala, dumating ang paghihiwalay. Gayon din sa iyo. Kailangang alisin ka ng Diyos sa mga lugar na naglilimita sa iyo, nagpapababa sa iyo, o humahawak sa iyo ng emosyonal, dahil kung saan ka naroon ay hindi na sumusuporta sa kung sino ka. Hinihikayat kanya upang ang layunin ay magpakita ng walang hadlang. At kung minsan, ang paghihiwalay na ito ay masakit dahil nakakagulo ito sa mga alaala, inaasahan at emosyonal na bono. Ngunit nakikita ng Diyos ang hindi mo pa nakikita. Ang ilang mga tao ay hindi magkakaroon ng kapanahunan upang makasabay sa iyong paglaki. Ang iba naman ay nagnanakaw ng kanyang ningning. Ang ilan ay ikukulong ang kanilang pagkakakilanlan. At ang iba ay walang emosyonal na istruktura upang maglakad kasama ang isang taong handa para sa isang bagay na mas malaki. Iyon ang dahilan kung bakit pinaluwag niya ang mga tali na pumipigil sa iyo nang hindi mo namamalayan. Kapag pinaghiwalay ka ng Diyos, hindi ka niya inihihiwalay, itinataguyod ka niya sa espiritual. Sa katunayan, ang paghihiwalay ay isang transisyon. Ang langit ang nag-aayos sa iyo patungo sa kanyang plano. Hindi ka naiwan, nauna ka na sa schedule, at habang mas tinatanggap mo ang kilusang ito, mas malinaw ang lumitaw, mas maraming kapayapaan ang naninirahan, mas maraming lakas ang lumalaki sa loob mo. Dahil ang layunin ay palaging nangangailangan ng distansya mula sa kung ano ang naglilimita sa iyong paningin. May mga pagkakataon na inaalis ng Diyos ang lahat ng tinig sa paligid mo at nakakaramdam ka ng katahimikan na hindi komportable pa. Para bang isinasara ng langit ang mga kurtina at iniiwan kang mag-isa sa iyong sariling mga iniisip. Ngunit ang kalungkutan na ito ay hindi pag-abandona. Ito ay paghahanda. Dadalhin ka ng Diyos sa lihim na lugar na ito dahil ang ilang mga paghahayag ay dumarating lamang kapag humupa ang ingay ng mundo. Pinatahimik niya ang lahat ng bagay sa paligid niya para mapalakas ang gusto niyang sabihin sa loob mo. At kapag pumasok ka sa kapaligiran na ito ng banal na paghihiwalay, maraming emosyon ang lumalabas. Tanong, subukang maunawaan, hanapin ang mga sagot. Ngunit unti-unti niyang napagtanto na ang kalungkutan na ito ay nagpapalakas sa kanyang mga ugat. Ito ay nagpapakita sa iyo kung sino ka talaga, kung sino ang talagang mahalaga, at kung sino ang talagang naglalakad sa iyo dahil sa pag-ibig at hindi dahil sa interes. Ginagamit ng Diyos ang panahong ito upang ihanay ang iyong pagkakakilanlan sa kanyang layunin. Inaalis ang mga bigat na hindi mo man lang alam na dinadala mo. Sa tahimik na espasyo na ito, ipinanganak ang katapangan. Kapag walang sino man ang nasa paligid upang patunayan ang iyong mga pagpipilian, natututo kang magtiwala sa patnubay ng Espiritu.
Kapag walang palakpakan, matutuklasan mo na ang lakas ay hindi nagmumula sa labas. Ito ay nagmumula sa itaas. At kapag walang mga nakakagambala, ang paghahayag ay nagiging mas malinaw. Nilikha ng Diyos ang mga mandirigma sa disyerto, hindi sa karamihan. Hinuhubog niya ang pagkatao sa lihim, hindi sa entablado. Ang banal na pag-iisa na ito ay talagang isang espiritual na kapaligiran ng konstruksyon. Ang Diyos ay nagpapakintab sa iyo, nagpapaliit ng daan, nagpapalakas ng iyong pangunawa at inihahanda ang iyong kaluluwa upang magtiis ng mga bagong antas ng kaluwalhatian. Iyon ang dahilan kung bakit ang yugtong ito ay masakit ngunit naglilinis din. Hindi ka nag-iisa, ikaw ay pinaghiwalay, sinanay at nakaposisyon. At kapag natapos na ang prosesong ito, hindi mo lamang makikilala ang landas. Makikilala mo ang iyong sarili. May mga pagalis na masakit na parang pinupunit nila ang isang piraso ng iyong kasaysayan, ngunit sa espiritual, ang mga ito ay mga remedyo na hindi mo pa rin nauunawaan. Sinusubukan mong igiit, sinusubukan mong kumonekta muli, sinusubukan mong isave ang relasyon, ngunit walang gumagana, at ang sakit ng distansya na ito ay tila hindi makatarungan, malupit ng walang paliwanag. Ngunit ang Diyos ay hindi kumikilos ng walang layunin. Alam niya na ang ilang mga sugat ay hindi gumagaling kung saan sila binuksan. At iyon ang dahilan kung bakit inilalayo ka nito sa pinagmumulan na nasaktan ka. Kapag patuloy kang nakalantad sa kapaligiran na nakasakit sa iyo, ang sakit ay nagre-recycle. Ito ay muling nag-imbento ng sarili, muling lumilitaw ito sa maliliit na saloobin, maliliit na kilos, maliliit na katahimikan. Nakikita ng Diyos kung kailan ang pagkakalantad na iyon ay pumipigil sa iyo mula sa ganap na pagpapanumbalik. Iyon ang dahilan kung bakit siya namamagitan. Itinutulak nito ang layo, pinuputol, inaalis, at kahit na umiyak ka sa kung ano ang nawala sa iyo, ipinagdiriwang ng langit ang iyong matatamo, emosyonal na kalayaan at pagpapagaling sa kaluluwa. Ang distansya na masakit ngayon ay ang parehong espasyo na bukas ay ibabalik sa iyo ang iyong pagkakakilanlan. Minsan, malalaman mo lamang kung sino ka kapag tumigil ka sa paghahanap ng pagpapatunay mula sa mga taong hindi kailanman pinahahalagahan ka. Sa kawalan ng iba pa nagsisimula kang marinig ang iyong sariling tinig, maunawaan ang iyong halaga at makita ang lakas na nakatago sa loob mo. Hindi pinahihintulutan ng Diyos ang ilang mga tao na manatili dahil itinatayo niya ang mga bahagi ng kanilang sarili na muling sirain nila. Sa paglipas ng panahon, napagtanto mo na ang distansya ay naging isang nakabalat kayo na lunas. Ang dating tila pagtanggi ay nagiging proteksyon. Ang tila pagkawala ay nagiging renew. Ang tila pag-abandona ay nagpapakita ng sarili bilang pagpapalaya. Ang pagtalikod sa iyo ay ang unang hakbang ng Diyos sa pagpapanumbalik ng iyong karangalan, iyong pagtitiwala at kapayapaan. Hindi kanya inilabas doon para iwanan kang walang laman, kundi para magkaroon ng puwang para sa taong dapat mong dati. May mga pagkakataon na pinapatahimik ka lang ng Diyos. Pinipigilan ka niya, pinapaurong ka, pinapaobserbahan ka. At kapag umalis ka sa eksena, may isang bagay na makapangyarihang nangyayari. Ang tunay na intensyon ng mga tao ay nagsisimulang magpakita. Yung mga taong malapit lang dahil sa ibinigay mo ay lumipat na. Ang mga naroon lamang para sa kaginhawahan ay nawawalan ng interes. At ang tunay na nagmamahal sa iyo ay nananatili, kahit na wala kang ibinibigay kundi ang iyong presensya. Ang katahimikan ay nagiging isang espiritual na filter na naghihiwalay sa pag-ibig mula sa interes. Kapag tumigil ka sa pagpipilit, paghahanap, pagdadala ng mga bono ng mag-isa, marami ang nawawala. At ang sakit nito ay totoo, malalim, halos nakakapagod. Ngunit ito rin ay nagpapalaya.
Dahil sa wakas makikita mo kung sino ang nasa panig mo para sa layunin at kung sino ang para sa kapakinabangan. Ginagamit ng langit ang yugtong ito upang buksan ang iyong mga mata, ipakita sa iyo kung sino ang tunay na mahalaga at palakasin ang iyong espiritu para sa mas mature, mas tapat at mas espiritual na relasyon. Kahanga-hanga kung paano ang katahimikan ay nagdudulot ng mga paghahayag na hindi kailanman dadalhin ng mga salita. Nagbabago ang mga saloobin, nagbabago ang enerhiya, nagbabago ang mga prioridad. Ang mga taong emosyonal mong sinuportahan sa loob ng maraming taon ay nagpapakita na hindi ka nila talaga nakasama. Habang ang iba, maingat at palagi ay nagpapatunay na ang tunay na pag-ibig ay hindi gumagawa ng ingay. Ito ay nananatili. Ginagamit ng Diyos ang tahimik na distansya na ito upang ituro sa iyo na ang halaga ng isang bono ay hindi sa kung gaano karami ang isang tao ay nagsasalita, ngunit sa kung gaano karami ang isang tao ay nananatili. And sa prosesong ito, may isang bagay sa loob mo na nagbabago din. Napagtanto mo na hindi mo na kailangang humingi ng pansin, pilitin ang pagiging malapit o subukang magkasya sa lugar na walang puwang para sa iyo. Ang katahimikan ay nagpapatanda sa iyo, nagpapalakas sa iyo at nagtuturo sa iyo na tumingin ng may pag-unawa. Inihahayag nito ang mga intensyon, inilalantad ang mga puso, at inihahanda ka para sa mga koneksyon na hindi nagpapahinga, nagpapatuyo, nabawasan, ngunit nagpapasigla. Sapagkat kapag ang Diyos ay naghahayag sa katahimikan, siya rin ang nagtuturo sa katotohanan. Kapag sinimulan ng Diyos na alisan ng laman ang iyong buhay ng ilang mga tao, ang unang pakiramdam ay isang pagkawala. Akala mo nalulungkot ka, na may nangyaring mali, na baka hindi ka karapat-dapat sa ilang bono. Ngunit sa espiritual, ang nangyayari ay kabaligtaran. Ang Diyos ay nag-oorganisa ng kanyang kapaligiran. Inaalis niya ang pumipigil sa daloy, binubunot ang nakaharang sa daan, at nililinis ang landas nito upang ang kanyang pagkakahanay ay magpakita ng walang panghihimasok ng tao. Ito ay kamangha-mangha kung paano ang lahat ng ito ay nagsisimula sa magkaroon ng kahulugan kapag tumingin ka sa nakaraan. Ang pagkakaibigan na iyon na bumagsak ay nagbigay ng puwang para sa isang mas malusog na koneksyon. Ang biglaang pag-alis na iyon ay nagprotekta sa iyo mula sa isang bagay na hindi mo man lang maisip. Ang hindi inaasahang katahimikan na iyon ang nagdala sa iyo pabalik sa Diyos. Hindi ito kailanman nawawalan ng laman nang hindi sinasadya. Ito ay nag-aalis ng laman upang punan ng isang bagay na mas malaki. Inaalis ng Diyos ngayon kung ano ang hahadlang sa kanyang pag-aani bukas. At ito ay eksakto sa puwang na ito na nilikha sa pamamagitan ng paghihiwalay na lilitaw ang kalinawan. Bigla mong makita ang iyong layunin ng mas malinaw. Sinimulan niyang makilala ang mga landas na minsan ay tila nakalilito. Sinimulan niyang maramdaman ang liwanag na hindi pa umiiral dati. Binabago ng Diyos ang iyong isipan, pinalalakas ang iyong pananampalataya, at ginagabayan ka sa mga koneksyon na may katuturan sa espiritual na panahon na iyong nabubuhay. Ang inalis niya ay bigat, ang dadalhin niya ay patnubay. Kapag natapos ang yugtong ito, napagtanto mo na walang kasabay na nangyari. Ang bawat paghihiwalay ay isang kilos ng pag-ibig. Bawat pag-alis ay nagbibigay ng puwang para sa pagdating. Ang bawat kahungkagan ay naging mayabong na lupa para sa isang bagong bagay. At sa bagong lugar na ito, makakatagpo ka ng kapayapaan na hindi kailanman dati. Dahil kapag inilipat ka ng Diyos, hindi niya ginulo, nag-uutos siya. Hindi niya kinukuha, pinalitan niya. Hindi kanya iniiwan na walang laman, inilalagay kanya sa susunod na antas. Kapag sinimulan ng Diyos na alisin ang mga tao mula sa iyong buhay, ang unang pakiramdam ay kawalan ng kabuluhan.
Parang may nawala sa iyo na para bang nawalan ka ng isang piraso ng iyong sarili. Ngunit sa espiritual, ang ginagawa niya ay nagbibigay ng puwang. Ang Diyos ay hindi kailanman nag-aalis ng isang bagay na walang layunin. Hindi niya kailanman pinutol ang isang bono ng walang isang bagay na mas mahusay na inihanda. Ang kawalan na nararamdaman mo ngayon ay simula pa lamang ng isang pagpapanumbalik na gumagalaw pa rin sa loob mo, at ang pagpapanumbalik na ito ay nangyayari ng tahimik. Hindi ito palaging isang maingay na himala, hindi ito palaging isang agarang pagbabago. Minsan nagsisimula ito sa maliliit na pananaw, higit na kapayapaan, higit na kalinawan, mas emosyonal na lakas. Ang Diyos ay muling nagtatayo ng iyong tiwala sa sarili, nagpapanumbalik ng iyong pagpapahalaga sa sarili, at ibinabalik ang iyong panloob na tinig. Kung ano ang dating nasaktan, siya ay nagbabago sa karunungan. Kung ano ang dating pabigat, ay binabago niya sa layunin. Kung ano ang dating sakit, siya ay nagbabago sa espiritual na katandaan. Sa paglipas ng panahon, napagtanto mo na ang inalis ng Diyos ay sumasakop sa isang espasyo na hindi kabilang sa nais niyang ipadala. Maraming mga bono ay hindi isang pagkawala, ang mga ito ay pagpapalaya. Maraming paghihiwalay ay hindi parusa, proteksyon ang mga ito. At ang bawat paggalaw ng langit, kahit na ito ay mahirap, ay nagdadala ng isang mapagmahal na intensyon upang ihanay ka sa banal na plano. Inaalagaan ng Diyos ang mga bahagi ng iyong pagkatao na hindi mo alam na nasaktan, at kapag nakumpleto na ang pagpapanumbalik, sa wakas ay naiintindihan mo na wala nang mawawala para mabawasan ka. Inalis ang lahat para muling itayo ka. Ang presensya ng Diyos ngayon ay sumasakop sa mga puwang na dating puno ng pagkalito, pagkapagod at kalungkutan. Hindi ka nag-iisa. Napapaligiran ka ng kanyang pag-aalaga. At ang bawat tao na umalis ay naglaan ng puwang para sa presensya na tunay na mahalaga ang kanya. Ito ang pagpapanumbalik na nagbabago sa mga patutunguhan. Darating ang panahon na titingnan mo ang lahat ng naranasan mo at napagtanto mo na walang nangyari. Ang bawat hakbang ang layo, bawat katahimikan, bawat pahinga na nadama na hindi makatarungan ay talagang nakahanay sa iyo sa isang bagay na mas malaki. Hindi pinahintulutan ng Diyos ang mga pagbabagong ito na magpahina sa iyo, bagkus ay palakasin ka. Pinoprotektahan niya ang kanyang espiritu, nililinis ang kanyang landas, at inihahanda ang kanyang kaluluwa para sa isang yugto na magsisimula lamang pagkatapos alisin ang ilang presensya. Previous question, next question. Ano ang gagawin mo sa lahat ng ipinahayag sa iyo ng Diyos? Ipipilit mo ba ang mga relasyon na natapos na niya? Susubukan mo bang bumalik sa mga kapaligiran na kinuha niya mismo mula sa iyo? O pipiliin mo bang lumakad pasulong, nagtitiwala na alam ng langit kung saan ka nito gagabayan? Ang iyong pagbabagong anyo ay nagsisimula kapag tinatanggap mo ang banal na kilusan at pinapayagan ang iyong sarili na mapangunahan ng sagradong layunin na ginising sa loob mo. Isipin ito ng tapat. Sino ba talaga ang nag-aambag sa iyong kapayapaan? Sino ang nagdudulot sa iyo ng mas malapit sa Diyos? Sino ang lumayo sa iyo mula sa kung sino ka? Ano ang dapat mong gawin upang matanggap ang susunod na kabanata ng iyong espiritual na buhay? Huminga ng malalim at hayaang ipagpatuloy ng banal na espiritu ang gawain na kanyang sinimulan. Walang nawala. Lahat ay paghahanda. Magtiwala ka sa ginagawa ng Diyos kahit na hindi mo pa ito nauunawaan. Nagsimula na ang pagpapanumbalik at hahawakan nito ang mga lugar na hindi mo alam na kailangan ng pagpapagaling. Kung ang mensaheng ito ay nagsalita sa iyo, mag-subscribe sa channel, i-on ang mga abiso, at patuloy na maglakad kasama ko sa espiritual na paglalakbay na ito. Marami pa ring nais ipahayag ng Diyos sa iyong puso.
Naway samahan ka ng banal na liwanag at naway ang iyong bagong panahon ay minarkahan ng kapayapaan, espiritual na kalinawan at mga koneksyon na nagpapatibay.